Alam ko na ang kinakatakutan ng mga tao sa amin. Nasa labas siya, ang aswang. Sinubukan kong manatiling kalmado, pero ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Muli kong narinig ang mga kaluskos sa bubong. Mas malakas na ito, tila may gustong pumasok. Sa mga kwento ng mga matatanda, kailangan mong maglagay ng bawang sa mga bintana para hindi makapasok ang aswang. Kinuha ko ang mga bawang mula sa kusina at nagkalat nito sa paligid ng bahay, umaasang ito'y totoo at makakatulong. Sina ng buwan. Hi Clay, isa ako sa mga tahimik na tagapakinig at matagal ko nang sinusubaybayan ang channel mo. Ngayon, naglakas loob akong ibahagi ang isang karanasan ko na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Isang gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Isa itong engkwentro sa isang bagay na akala ko'y katang-isip lamang ng matatanda, ang aswang. Taong 2018, umuwi ako sa probinsya namin sa Mindoro. Ang lugar namin ay kilala sa tahimik at payapang pamumuhay, ngunit may mga bulong-bulungan na ang ilang baryo ay pinamumugaran ng mga aswang. Hindi ako naniniwala noon hanggang isang gabi napatunayan ko ang kanilang kwento. Dumating ako sa bahay ng aking mga magulang bandang 9:00 ng gabi. Dahil mag-isa lang ako noon, hindi ko na inabala pang maghanda ng hapunan. Umupo na lang ako sa balkonahe, nagmumuni-muni habang humihigop ng mainit na kape. Mula sa malayo, kita ang mga bituin at tahimik ang buong paligid. Masyadong tahimik na para bang may kulang. Maya-maya, napansin kong biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging mabigat, malamig, at parang may kasamang kakaibang enerhiya. Mula sa kawalan, narinig ko ang isang malalim na ungol. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, pero alam kong may kakaiba. Ang mga aso sa paligid ay nagsimulang mag-alulong, isang palatanda ang may hindi magandang mangyayari. Hindi nagtagal, narinig ko na parang may mabibigat na hakbang na papalapit sa akin. Tumingin ako sa paligid pero walang tao. Sinabi ko sa sarili kong baka pagod lang ako at nag-i-imagine. Pero hindi ko mapigilan ang kakaibang kilabot na bumabalot sa katawan ko. Hindi ako mapakali, kaya pumasok ako sa bahay at siniguradong nakasara ang mga pinto at bintana. Tumuloy ako sa kwarto at humiga, ngunit hindi pa man ako nakakatulog ay may narinig akong mahihinang kaluskos mula sa bubong. Sa una, inisip kong mga pusa lang iyon. Pero habang tumatagal, lumalakas ang ingay. Parang may kung anong mabigat na gumagapang. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Bumangon ako at sinilip ang bintana, pero wala akong makita sa dilim ng gabi. Nang bumalik ako sa kama, doon ko naramdaman ang kakaiba. Parang may nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana. Lumingon ako at nakita ko siya. Isang anino ng babae, mahaba ang buhok at ang mga mata niya'y kumikislap sa dilim. Hindi ko naisip na totoo ito hanggang sa gabing iyon. Nakatitig siya sa akin at sa isang iglap naglaho siya. Natulala ako sa takot. Tumayo ako, nagmamadaling sinara ang bintana at hinigpitan ng kandado ng pinto. Sa mga oras na iyon, alam ko na ang kinakatakutan ng mga tao sa amin.
Nasa labas siya, ang aswang. Sinubukan kong manatiling kalmado pero ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Muli kong narinig ang mga kaluskos sa bubong. Mas malakas na ito, tila may gustong pumasok. Sa mga kwento ng mga matatanda, kailangan mong maglagay ng bawang sa mga bintana para hindi makapasok ang aswang. Kinuha ko ang mga bawang mula sa kusina at nagkalat nito sa paligid ng bahay, umaasang ito'y totoo at makakatulong. Ngunit hindi pa natatapos ang gabing iyon. Nang akala ko'y safe na ako, narinig ko ang marahang pagkatok sa pintuan. Isang babae ang tumatawag mula sa labas. Mahina ang boses, halos pabulong. "Jello, pagbuksan mo ako." Nakakakilabot ang kanyang tinig, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ako kumilos. Nasa likod ng pinto ako, nanginginig sa takot. Alam kong hindi ito ordinaryong tao. Paulit-ulit siyang kumakatok. Ang kanyang mga salita'y tila nagpapabigat sa hangin. Maya-maya pa, narinig ko ang kaluskos na tila nagmumula sa kisame. Hindi ko na alam ang gagawin. Ang tanging nagawa ko ay magdasal, umaasa na sana'y hindi niya ako makuha. Matapos ang ilang oras ng takot, bigla na lang tumahimik ang lahat. Wala nang kaluskos, wala nang katok. Nagbabadya ang katahimikan. Huminga ako ng malalim, umaasang tapos na ang lahat. Ngunit kinabukasan, isang malagim na balita ang sumalubong sa akin. Ang kapitbahay namin, si Aling Nena, ay natagpo ang patay sa kanyang bahay. Walang dugo, ngunit parang kinatay ng hayop ang kanyang katawan. Sa mga oras na iyon, alam ko na ang nakita ko nung gabi. Hindi ako niloloko ng aking isip. Totoo ang aswang. Hindi ko na muling narinig ang kanyang ungol o naramdaman ang kanyang presensya. Ngunit hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang gabing muntik na akong makuha ng halimaw sa dilim. Sana'y magsilbing babala ito sa lahat ng tagapakinig mo, Clay. Minsan, ang mga kwento ng matatanda ay hindi lang kwento. Ito'y mga babala. Salamat sa pakikinig, Jello. Iyan ang kwento ni Jello, isa sa ating mga tagapakinig. Hanggang sa susunod na episode ng Sinag ng Buwan, lagi kayong mag-ingat, lalo na sa dilim ng gabi. Sinag ng Buwan.